Hi! Kamusta na po kayo dyan? Welcome po sa Usapang Tito Manny. Ang first topic ko po ngayon ay good news para sa ating mga freedom-loving at bad news sa kanilang mga journalist na tinatawag din nilang sarili nilang mga freedom-loving. Ngayon, conforme na lang kung sino talagang freedom-loving. Ito po, babasahin ko. CA upholds court decision on CEO Rappler Maria Resa's cyber libel case. O hindi ba good news yan? Yung pong cyber libel case ni Maria Ressa ay kinatigan ng Court of Appeals. So, maaari pong makulong si Maria Ressa ng up to 6 years. Aba, talagang good news yan. Kailangan talaga may masampulan na dito sa mga journalist na mga to na ang tingin nila sa sarili nila ay Diyos-Diyosan na. Lalo na itong Rappler na to at nung kanilang mga tauhan. Ang yayabang po kasi ng mga taong ito. Siyempre, mayabang si Maria Ressa. So, pati yung kanyang mga staff mayabang din. Nakikita nyo naman kung magsipagtanong sila sa kanilang mga ini-interview. Halos wala nang galang. Kaya itong si Pia Ranyada, madalas na boboljak to nung kanyang mga ini-interview Bordering on the bastos na kasi itong mga taong ito na akala mo sila untouchable. So dapat ito, masampulan tong si Ressa. Natural, iaakyat nila yan sa Supreme Court pero I doubt kung baliktarin ng Supreme Court ang desisyon na ito. And may I make it clear, ito pong kaso ni Maria Ressa ay private po yan. Private citizen po ang nagdemanda sa kanya at siya ay natalo. Wala pong kinalaman ang gobyerno sa kasong yan. Na para bang pinalalabas itong Rappler na to is curtailment na naman of freedom of expression, freedom of the press, freedom of speech, at kung ano-anong freedom pa dyan. Kaugnay dito yung inilabas ng National Union of Journalists of the Philippines. Sabi nila, journalism is not terrorism. Yan po inilabas ng Rappler. Sabi doon, when people in power curtail independent media, democracy is under siege. An attack on one is an attack on all. We stand with our fellow journalists in upholding a free press. Tama naman po kasi yan. Kaya lang, itong kaso ni Ressa, wala pong kinalaman ang gobyerno. So ano itong mga kinukuda nyo dyan na people in power or when people in power curtail independent media, democracy is under siege. Iba po yung kaso ni Ressa So wala itong kinalaman sa ek-ek ninyong democracy is under siege. An attack on one is an attack on all. Kayo lang naman ang nakademanda Bakit yung ibang mga media outlet? Bakit yung mga ibang journalist? Hindi naman. Meron ba tayong mga ibang journalist dyan na nakademanda ng libel? Well, none that I know of. Ang alam ko, ito lang si Ressa. So itong nilabas ng National Union of Journalists of the Philippines, may mga comments yan. Magbabasa ako ng ibang comments para balansehin natin. May nagsasabi dito, yes, support our journalists, the truth bearers. Ngayon hindi na Magdududa ka na rito Hindi na sila yung truth bearers Real talk lang po tayo. Ako, bilang ordinaryong citizen, alam ko naman kung ano yung tama or hindi na sa ginagawa ng mga journalist na to. Alam ko na rin naman kung kailan sila umaabuso. Kasi karamihan sa mga journalist na to, naging monster na. Masyado nang malaki ang mga ulo ninyo. Ang yayabang na ninyo. Akala nyo kung ano ibalita nyo, gospel truth na tatanggapin lahat ng makakabasa sa inyo. Hindi na po ganun. Kasi nga madalas ginagamit nyo ang inyong panulat para atakihin ang gobyerno. Tapos pag kayo ang pinapansin, umiiyak kayo. Para bang hindi na kayo pwedeng masaling. Parang hindi kayo pwedeng punahin. Pero kung kayo ang mamumuna, akala nyo kung sino kayong perpekto. Pero pag ibinalik sa inyo at nakitaan kayo ng dapat punahin,
napakasensitibo nyo. At kung ano-ano pa sinasabi nyo, journalism is dead, journalism is not terrorism, curtailment of this and that. Of course, susuporta po tayo sa mga journalist natin. Doon naman sa mga hindi halatang bias. Kasi marami na sa inyo, bias na. Sabi pa rito, good journalism acts as check and balance in any democracy. That is true. Hindi naman pwedeng one-sided lang. Lagi ko naman sinasabi, there are always two sides of a story. Hindi naman pwedeng puro side lang ng gobyerno natin. Talaga pong dapat meron checks and balances. Pero sabi din dito, in journalism, they should see something positive in what the government is doing. It should not just see something negative. Because if journalism sees nothing positive, that means there is a counterfeit journalism. Totoo naman pong comment na to eh. Okay lang yung checks and balances, mamuna kayo. Pero kung lahat na lang puro po na at wala kayong makitang positive sa ginagawa ng gobyerno, ay papalag naman ang mga ordinaryong citizen tulad ko. Kasi lahat ang nakikita nyo, puro kamalian. Hindi naman po totoo yan eh. Kami ang magpapatunay na marami or mas maraming ginagawang tama ang gobyerno natin kaysa sa kamalian o kapalpakan. Hindi po perpekto ang gobyerno natin. No government is as no journalist is. Meron kayong mga palpak na journalist, meron kayong matitinong journalist. But sad to say, napakarami nyo ng palpak. Marami na sa inyo ang entitled. Kung makaasta kayo, akala ninyo kung sino na kayo. Sabi ko nga you have become monsters na hindi pwedeng masaling, na hindi pwedeng makanti, na akala nyo lahat na lang na sinasabi nyo ay pawang katotohanan. Hindi po kami bulag. Marunong po kaming makaramdam. Marunong din kaming kumilatis kung ano ang totoo at hindi. At alam din namin at nararamdaman din namin kung sino sa inyong mga journalist ang mga matitino at ang mga abusado. So wag nyo kaming palabasan ng pautot nyo na journalism is dead or journalism is not terrorism. Hindi na po uubra yan. Hindi na kayo gospel truth. Hindi lahat ng sasabihin nyo ay tama. Hindi lahat ng sasabihin nyo ay tatanggapin at papaniwalaan ng sambayanang Pilipino. So maghunos dili kayo ng konti ha. Huwag kayong masyadong mayabang. Hindi na lang kayo ang source of information. So, tanggapin nyo na kung merong mali doon sa mga kasamahan nyo, tulad itong si Maria Ressa, huwag nyo nang ipagtanggol. Kasi mali is mali. Palalabasin yung tanga ang mga tao. Akala nyo, hindi namin naiintindihan kung ano yung kaso ni Maria Ressa? Palalabasin nyo na suppression of freedom of speech and of the press? Palalabasin nyo na gobyerno ang may kagagawan? Hindi nyo na kami mauuto. Sinasabi ko sa inyo, meron po kaming sariling pag-iisip. Hindi na kayo ang 100% source of truth pagdating sa information. So ayus-ayusin nyo ang trabaho nyo dahil kaming mga mamamayan ay nakamasid din sa inyo. Kung binabantayan ninyo at minamanmanan ninyo ang ating gobyerno, nandito kaming mamamayan para kayo naman ay manmanan. O di patas lang, di ba? Pag may nakita kayong mali sa gobyerno, fine, batikusin nyo. Pag may nakita din kami mga mamamayan na mali sa inyo, babatikusin din namin kayo. Deal? O de fair? Punta po tayo sa ating pangalawang topic. Kasi ba naman, alam niyo na siguro, halos lahat sa inyo, alam niyo na yung kaso ng yung balita tungkol sa Lucky Me Noodles na to, na banned yata sa ibang bansa dahil yung kanilang produkto merong ethylene oxide. Basahin ko po muna to galing sa Inquirer.net. Lucky Me maker Mond Nissin Corporation clarifies ethylene oxide not added products but is used in the treatment of some raw materials
in noodle seasonings, as this may still show traces of the substance. Mond says all Lucky Me products comply with the Philippines and US FDA standards. Pero sa aking pagkakaintindi, ang pagkakabasa ko kasi dito, hindi man siya ginagamit o idinadagdag sa produkto ng Lucky Me, pero yung pong ginagamit na treatment sa raw materials para doon sa noodle seasonings. Eh di ba yung seasonings, dinadagdag natin doon sa Pancit Canton? And this may still show traces of the substance. So ibig sabihin, meron pa rin traces ng substance na yun pag hinalo mo na yun, kasi hindi mo naman kakainin lang yung Pancit Canton or yung noodles nila nang wala yung seasonings. At sinabi pa, pumasa naman daw sa standards ng FDA. Pues, hindi kaya it's high time for the FDA to look into this matter again at tignan mabuti kung talagang this is safe. Uulitin ko po, hindi po ako eksperto, pero siyempre ito po ay nakakabahala. Kung ito ay binaban sa ibang bansa, bakit natin pababayaan dito sa atin? Naglabas na rin itong korporasyon na sinabi nilang ito ay pumasa sa FDA. Kailangan po yata ng FDA natin ay magsagawa ng panibagong pagsusuri dito sa noodles na to at magpalabas ng kanilang statement kung talaga pong safe kainin itong kanilang noodles. Okay, balik ako dun sa una kong sinabi. Kaya ako naman nabanggit tong Lucky Me noodles na to dahil po ito na namang issue nito ay isinisisi na naman kay Bongbong Marcos. Kasi daw, pag nirecall yung noodles na yan, edi aalis na naman daw yung may-ari sa Pilipinas. At yun daw ay isa sa kinakabahala nila dahil mag-aatrasan daw ang mga investors sa bansa natin kapag si BBM ang nanalo. So, ikinonect na naman nila kagad kay BBM itong problema sa Lucky Me noodles. Talaga itong mga pinklawan na to. Wala kayong magawa kundi ang maghanap ng butas sa gobyerno natin. Lahat na lang isinisi ninyo sa gobyernong ito. Well, ganyan din namang ginawa nyo kay President Duterte. Lahat din isinisi nyo sa gobyerno ni President Duterte. So magtataka pa ba naman kami kung ganyan din ang gagawin nyo kay Bongbong Marcos? So tingnan na lang po natin. Kasi alam naman natin na sa hirap ng buhay ngayon, isa sa murang pagkain itong Lucky Me noodles na to, which is consumed by the poor and the rich alike. Huwag po natin i-identify sa mahihirap lang itong Lucky Me noodles na to. Dahil alam natin kahit yung mga mayayaman, meron din pong supply ng mga Lucky Me noodles. So maghintay po tayo at baka magkaroon naman ng bagong pagsusuri para tayo ay maging kampante sa pagbili at pagkain ng Lucky Me noodles. Okay, dito naman po tayo sa ating last topic. Ito po yatang mga pinklawan ay nasa ibang mundo. Tandaan niyo yung pinost ng isang certain Frances. Sabi niya dun sa post niya, "Are you from the Philippines? No, I am from Angat Pinas Inc. So, you're Filipino? No, I am a kakamping." Ito naman po talagang mga kakamping sa to ay may sarili ng mundo. In fact, hindi lang mundong ito eh. Sila ay nasa multiverse. Kakapanood nila ng mga pelikula natin na may pa-multiverse. Ito pala mga kakamping ay meron ng multiverse ngayon. Tingnan po natin itong ipinost ni Francis Baraan IV. Ito ay certified na makaleni. Sabi niya, "In a parallel world, Leni Robredo is now the president of the Philippines. Laila de Lima is now free and re-elected. Chel Diokno now has a seat at the Senate. Kiko is vice president. BBM is now begrudgingly paying his taxes after losing the elections, and Pinoys vote better leaders." Lutang na lutang talaga ito si Francis Baraan na to. Sino ba to? Bigyan nyo nga ako ng information kung sino ba tong
kakamping na to, in a parallel world talaga, talagang nasa multiverse kayo ha. Si Lenny na daw ang presidente ng Pilipinas, nakawala na daw si Laila de Lima, si Chel Jokno may seat na sa Senado, ang vice-presidente, si Kiko Pangilinan, at si BBM daw ay nagbabayad na ng kanyang mga taxes matapos matalo sa eleksyon. At ang mga Pinoy ay bumoto na ng mga better leaders. Nananaginip ka talaga ng gising, Francis. Kawawa naman kayo talaga. Idinadaan nyo na lang sa multiverse, parallel world. Pagbigyan na lang natin kayo kung dyan ba kayo masaya at maligaya eh. Isipin naman natin, no? Para bang hindi ba nakukulta ng isip ninyo? Ayaw nyo kasing tanggapin na talo yung nanay ninyo. Alam nyo kapag tinanggap nyo yan, you will have peace of mind. Kung hindi, 6 na taong kayong ganyan. Aawa na ako sa inyo. So, dyan sa parallel world ninyo, diyan nakatira itong nag-post ng hindi daw siya Pilipino, kundi kakamping. So, yan na ba yung sinasabi kong kakamping republic, ha? Francis Baraan? Yan na yung bansa ninyo? Yan na yung inyong make-believe world? Well, pagbibigyan na lang po natin kayo dahil out of pity sa inyo, diyan na lang kayo sa inyong bagong mundo. Diyan nyo to pa rin lahat ng pangarap ninyo. Tapos saka nyo ipakita sa amin kung nagtagumpay kayo na ma-fulfill lahat ng pinapangarap nyo na isang Pilipinas under the leadership of Leni Robredo. Ay, hindi pala Pilipinas, kakamping republic nga pala kayo. I-gather mo na lahat, mga tulad itong si Francis, lahat ng mga kakamping na mga nabubuhay ngayon sa isang panaginip. Ingat-ingat lang po at baka kayo ay bangungutin. So, bago po ako magwakas, isang maiksing shoutout lang po. Una po kay Odilon Ramos, kay Rafael Maglonso sa Kuwait, kay Marie Ann Pakang, at kay Anyeser Ansale ng Team Lakay ng Pampanga. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa aking munting channel. So hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Peace.